Praise the Lord. magandang gabi po sa inyong lahat. Sister Mercy, magandang gabi po. God bless you po. Sister Mercy. Hallelujah. Hallelujah. Magandang gabi po sa bawat isa. Welcome Ngayon, po. saan man kayo naroon? Nasa tindahan man, nasa kanto man, ano man na inyong ginagawa, purihin ang Panginoon. Lalo na yung kausap natin kanina, no? Si Nanay Karing, kay Magandang gabi po sa inyo. Ditdit, kay Lenny, kay Oyet, yung lagi ko na i-share na siya walang mata pero ang puso niya maawit lagi. Nakapag-special number. Praise the Lord. Walang paningin na yon. Wala po. Oo, hallelujah. Napakagandang pagmasdan ng mga anak ng Diyos na umaawit pa rin sa Kanya. Praise the Lord. Kasi kapag ang tayo po ay may joy sa Lord, nakikita yan eh. Nakikita yan. Hindi pwedeng sasabihin natin ako'y masaya sa Lord pero walang manifestation, no? So, praise God. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. So, sister, opening prayer tayo. Tayo po'y manalangin. Diyos Ama, nasa langit, maraming salamat po sa gabing ito na muli niyo kami kinatagpo at kakatagpuin pa. Salamat po sa mga may gagawin mo po sa gabing ito, Panginoon. Purihin ka, dakilain ka ng bawat salita mo na iahayag sa gabing ito. Pangunahan mo po ang iyong mga lingkod na gagamitin mo po para ang kapahayagan na yung salita ay makaabot doon sa nais mong mga maligtas. Ito po ang nais mo po sa amin, Panginoon. Napakaganda po ng iyong mga plano at layunin sa bawat isa. Kaya kami po ay tunay na nagagalak at magkakaroon po kami ng excitement para lalo po namin isakatuparan ng salita. Sapagkat sagutin po namin, Panginoon, kung hindi po namin magampanan ang iyong mga kapahayagan na maipaabot doon sa mga nangangailangan. Purihin ka, O Diyos, Banal na Espiritu, salamat po sa iyong kapangyarihan na siyang magtuturo sa bawat isa sa amin. Dakilain ka at sambahin ng bawat isa, ng bawat nilalang na iyong nilikha, O Diyos. Kami po ay patuloy na nagpapakumbaba, lumalapit at umaasa na meron ka pong gagawin. Kakatagpon mo po ang bawat nakikinig, bawat manunood ng programang Cheer Up, The Word Works. Kaya sa inyo po namin kakatiwala ang lahat ng bagay na gagawin mo po sa hapong ito. Salamat po sa katagumpayan. Salamat po, O Diyos, salamat. Ito po ang aming nagkakaisang panalangin sa pangalan po ni Jesus, na aming Diyos at tagapagligtas. Tayo po sabi ng Amen. Amen. Salamat sa Panginoon. Amen. So, Sister Mercy, awit tayo. Hallelujah. Bago po tayo umawit sa Panginoon, ang title po ng ating aawitin ay Walang Imposible sa Ating Diyos. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Ito po ang sabi muna po sa Lucas chapter 1 verse 37, sapagkat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ang Diyos. John chapter 14 verse 16, sapagkat sa Diyos ay walang imposible. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Sige po, umawit po muna tayo sa Panginoon. Hallelujah. Walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya niyang gawing lahat. Kahirap sa tingin mo'y sa kahirap ng buhay. Walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa sa iyong inaasam, higit pa sa iyong hinihiling, ibibigay ng Diyos. Pangako niya'y totoo, sobra-sobrang pagpapala sa atin yon. Walang imposible. Walang imposible sa ating Diyos. Hallelujah, purihin ang Panginoon. Kayang-kaya niyang gawing lahat. Thank you, Lord.
Kay hirap sa tingin mo'y kay hirap ng buhay. Subalit, walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa sa iyong inaasam, higit pa sa iyong hinihiling, ibibigay ng Diyos. Pangako niya'y totoo, sobra-sobrang pagpapala sa atin yon. Sa inyo rin po yon. Walang imposible sa ating Diyos. Hallelujah! Kayang-kaya niyang gawing lahat. Thank you, Lord. Kay hirap sa tingin mo lamang yon. Walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa sa iyong inaasam, higit pa sa iyong hinihiling, ibibigay ng Diyos. Pangako niya'y totoo, sobra-sobrang pagpapala sa atin yon. Hallelujah! Sobra-sobrang pagpapala sa atin yon. Hallelujah! Sobra-sobrang pagpapala sa atin yon. Hallelujah! 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 Purihin ka, Panginoon, sa iyong papuri, sa iyong parangal, sa iyong kadakilaan. Tunay, Panginoon, na ikaw ang karapat-dapat sambahin, karapat-dapat purihin. Salamat sa iyong kabutihan, Panginoon. Tapat ka sa iyong pangako, Diyos, sapagkat sa iyo ay walang imposible. Oh, hallelujah! Oh, hallelujah! Sa iyo ay walang imposible. All things are possible to you, O Lord God. Hallelujah! We praise you, Lord. We praise you, Father. We praise you, Holy Spirit. In Jesus' mighty name we pray. And sa lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Praise God. Hallelujah. Thank you, Lord. Okay, again, welcome po. Thank you po, Sister Mercy. Mahalaga po sa akin ng bubuksan nating Bible. Praise the Lord. So, tayo po ngayon ay nasa buwan ng Mayo. Mayo, no? May. Buwan po tayo ng May ngayon. Ito po buwan ng yung panahon ng bulaklak, no? Pero naniniwala po ko ang buwang ito, kaibigan, kapatid, tulad ng ating inawit, ito po yung buwan ng ating pag-advance. Advance tayo. Hindi tayo magre-retreat. Hindi tayo mananatili. Tayo po ay mag-a-advance. Amen. Pero may ilang bagay po tayo na dapat maintindihan. Amen. At maintindihan lamang natin yon kung ang salita ng Diyos na kanyang kalooban ay atin pong maunawaan. Siguro tingnan muna natin. Ito yung sinabi ng di ba? Romans chapter 10, di ba? Ang lahat ng tumatawag, tama? Verse 13, no? Nasa 13 yun, ano? Ang lahat, hindi ang marami, hindi ang ilan, kundi ang lahat. Basahin nga po natin, Sister Lina. Romans chapter 10. Romans chapter 10, verse 13. Romans 10 verse 13, dahil sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Amen. Maliligtas. Mayroon po akong Biblia rito na nakalagay po, yung King James ko po dito ay nakalagay kung ano-ano ang mga Greek word, no, na ginamit doon. So tingnan natin dito, ano ba ang Greek word ng sinabi dong maliligtas. Romans chapter 10, verse 13. Makikita nyo po sa screen yan. Ang sabi rito, for whosoever, sino man. Tama? Sino man. Ibig sabihin,
Oo sino man. Pero kailan, for whosoever shall call upon the name of the Lord. Amen? Sino man, pag tumawag ka sa pangalan ng ating Panginoon, oh grabe ang Panginoon, ano? Ikaw ay, of the Lord shall be saved. Yung pong saved na yon, makikita niyo po dyan sa screen, ang Greek word po nun ay sozo. Okay? S-O-Z-O. Sozo. Ang bigkas po nun. O sozo. Na ang ibig sabihin po ay, ang mga synonyms po nito sa English ay ito. Ang Greek word kasi napakalawak niya, ang daming sakop. So ito po yung nilalaman nung save na yon, na Greek word ay sozo. So hindi lang ito yung maliligtas ka sa kung saan. Tingnan niyo po, Ang ibig sabihin po, whosoever, sino man daw tatawag sa pangalan ng Panginoon ay mag-zozo. Maliligtas. Yung maliligtas na yon, ang Greek word po niya ay zozo, na ang ibig sabihin ay to save, to keep safe and sound. Wow. Keep safe and sound. Nakikita niyo po yan sa screen. To rescue from danger or distraction. So lahat ng tatawag sa pangalan ng Panginoon, sila po ay maliligtas. Isa yon. Sabi ito, keep safe and sound, malalagay sa ligtas at mapayapa. Keep safe and sound, mapayapa, sound. Ano pa raw ang ibig sabihin nun? To rescue from danger or distraction. Ikaw daw ay alam niyo yung rescue? Halimbawa, nasusunog, nasa loob, no? Dumating ang mga bumbero, yung taong nasa loob doon, na-rescue. Ibig sabihin, totaling naialis. Kung ikaw raw ay tatawag sa pangalan ng Panginoon, amen? Ikaw ay totaling maiaalis sa kapahamakan or distraction. Amen? Hindi lang yon. May sinabi pa rito, to save a suffering one. Kung ikaw daw ay nagsasuffer, mahabang panahon, kaibigan, kapatid, no? Na ikaw ay merong pinagdadaanan. Alam natin yun, dumaan tayo sa mga ganong pangyayari. Pero na tayo po ay naligtas doon sa suffering na yon. Kung tatawag tayo sa pangalan ng Panginoon. At maligtas sa mga distraction. At ang sabi rito, example, one suffering from disease, to make well, heal, restore to health. Halimbawa, ikaw daw ay nagsasuffer sa mahabang panahon ng sakit karamdaman na nagpapahirap sa iyo. If you will call upon the name of the Lord, you will be healed. Amen? Ikaw daw ay maire-restore sa health. So okay, tatawag sa Panginoon. Pero may kasunod na sinabi eh. Okay lang po, Sister Mercy. Pakibasa po yung kasunod, yung verse 14. Ngunit paanong tatawagan ng mga tao ang hindi nila sinasampalatayan? Ayun. So okay na no? Pag tatawag ka sa pangalan ng Panginoon, ito yung mga mangyayari. Uulitin ko, yung zozo, nakita mo yan kanina sa screen. Di ko alam kung mga oras na ito, makikita mo yan. Kung nakasulat pa. Ngunit binanggit natin kanina kung saan ka mga maliligtas. Ngunit may binasa po rin sa verse 14, may ngunit. Ngunit, may pasubali. Ngunit paanong tatawag ang tao? Halimbawa, ikaw. Kung hindi sila sumasampalataya, kung hindi ka sumasampalataya, well, ganun pala. Ang tanong, paano ako sasampalataya? Pakituloy po ang basa, Sister Mercy. Paano silang mananampalataya kung wala pa silang napapakinggan tungkol sa Kanya? Amen. Kaya po tayo may programang ito. Kaya po may Cheer Up the Word Works program upang yung tungkol sa Panginoon malaman mo. Nang sa ganun magkaroon ka ng pananampalataya at pag nagkaroon ka ng pananampalataya sa ating Panginoon, hindi ka namin inililipat ng grupo samahan o relihiyon. Ngunit kapag nadinig mong patungkol sa Panginoon,
magkakaroon ka ngayon ng pananampalataya sa Kanya, hindi sa amin, kundi sa Panginoong Hesus. At kung magkaganon, tatawag ka. Kung ikaw ay nagsasuffer, kung ikaw ay nasa papuntang distraction, kung ikaw ay nagugulumihanan, anything, tatawag ka. Bakit ka tumawag? Kasi nagkaroon ka ng pananampalataya sa Kanya. Bakit ka nagkaroon ng pananampalataya? Kasi may nadinig ka. Ngayon, may isa pang problema. Ano yon? Paano naman silang makakapakinig kung walang nangangaral? Ayun! At eto na po ang solusyon nun. Nagkakadinigan po tayo. Nangangaral po kami sa inyo ngayon, hindi para sabihin o hanapin ang mali mo o mga kasalanan mo. Nangangaral po kami ngayon upang madinig mo ang patungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Hallelujah! At nang sa ganun, magkaroon ka ng pananalig sa Kanya. At pagkaroon ka ng pananalig sa Kanya, tatawag ka, Panginoong Hesukristo. Ano ba ang dapat nating malaman tungkol sa ating Panginoong Hesukristo? Unang sabi rito, yung daw suso is to save, to keep safe and sound, to rescue from danger or distraction. At ito nga po pinag-uusapan natin, ang kaligtasan, ang pag-aayos, ang lahat ng ginawa ng ating Panginoon, ang patungkol sa ating Panginoong Hesus. Gusto ko munang tingnan yung Bible verse na ito. Psalm 107 verse 20. Tingnan niyo po. Ano po ba ang nangyari dito? Psalm o Awit 107. Awit 107. Simulan natin sa sige, yung verse 20. Sister Lina, kayo naman po ang magbasa. Okay po. Awit 107 verse 20. Ito po ang sinasabi. Sa salita lamang na kanyang pahatid, sila ay gumaling at naligtas sila. Sa kapahamakan, sana ay darating. Thank you po, Sister Lina. Sister Mercy, pakibasa po uli. Sa salita lamang na kanyang pahatid, sila ay gumaling at naligtas sila sa kapahamakang sana ay darating. Yun po kasi ang Panginoon. Yun po ang Lord. So, kailangan mong tumawag. Pero paano ka tatawag kung wala kang pananampalataya? Ang sabi nga, ililigtas ka sa distraction. Ganito pala ang ginawa ng Lord. Nagpadala siya ng kanyang salita. This one, the Word of God. Hallelujah! Hindi doktrina, hindi theory, kundi katotohanan ng salita ng Diyos. Ipinadadala niya na ngayon ay tinatanggap mo. At sinisigurado ko sa iyo, kailangan ng kamag-anak mo. Kailangan ng mahal mo sa buhay. Kaya please share this. Hindi kami humihingi ng pera sa inyo. Ang hinihingi namin ay pagmamahal mo rin sa iba. Share this video. Share this. Just share to them. They need this. They need the Word of God. We need God. Ang tanging kailangan natin para magtagumpay ay hindi pera. Hindi kung ano-ano pa man, kundi ang ating Panginoon dahil siya ang gumawa sa iyo at sa akin. Amen. Siya ang may tunay na plano para sa iyo at sa akin. We need, may mga taong maraming pera, ngunit kailangan ng kaligtasan eh. Opo. May pera hindi makakain ng gustong kainin. Maraming ganun. Ngunit alam mo sa Panginoon, ang ginagawa niya ito sa salita lamang na kanyang pahatid. He sent forth His word. Ipinadala niya ang kanyang salita and healed them. Ang salita ng Diyos ay kagalingan sa iyo. Ano man ang mensaheng yan, ang salita ng Diyos ay kagalingan. Nagbibigay kagalingan tulad ng binasa natin kanina. Pag tumawag ka, bakit? Ang Diyos ay nagliligtas, nagpapagaling, nag-aalis sa problema, nag-aalis sa mga sakuna, nag-aalis sa mga kung ano-ano mang pabigat o suffering na dinadaanan ng tao. Salita kanyang pahatid. Sila ay nagsigaling at naligtas sa kapahamakan na maaaring sana ay darating. May mga nakaabang na nakapahamakan. Pakibasa nga po, Sister Mercy, yung buo yun. 100.
100, ano po, nawala, lumipad po. 107 verse 20. 107 verse 20. Opo. Malakas kasing hangin natin eh. Oo. Sa salita lamang na kanyang pahatid, sila ay gumaling at naligtas sila sa kapahamakan sana ay darating. May makakapahamakan na nakaamba po sa atin. Meron po. Alam mo, lalo na yung mga magulang, tapos may mga anak na high school, ang elementary, nababantayan nyo pa yan sa school eh. Pero ang high school, nandyan lahat ng matututo na nilang kalokohan. Nandyan lahat ng gawa ng diablo para sila'y wasakin at sirain. Kung walang Lord, mahihirapan talaga dahil mahihirapan makatapos ng high school. Kasi ang diablo, yung hanap, wasakin ng tao eh. Ngunit, alam mo kapag meron kang salita ng Diyos na nasa iyo, yun ang panghahawakan mo, amen? Sa iyong panalangin, yun ang iyong mga babanggitin, yun ang iyong pinananaligan, yun ang iyong tinitingnan, hindi ka mai-stress. Ang salita ng Diyos ay makapangyarihang makakakilos sa kanila. Makakikilos sa kanila yung salita ng Lord. Kasi wala anumang bagay na ginawa sa mundong ito na hindi ginawa ng salita ng Diyos. Tama? Kita mo sa salita lamang na kanyang pahatid, sila'y nagsigaling at naligtas sa kapahamakang maaaring sana ay dumating. Ang sabi ng Panginoon sa Isaiah, hindi ko matanda ko sa lugar yun, I think 54, ang sabi ron, ang aking mga salita ay katulad ika ng niebe. Tama? Galing sa taas, pagbaba rito, hindi babalik sa taas na hindi mo niya gagawin ang dahilan kung bakit niya ipinadala. Katulad ng ulan, di ba? Katulad ng ulan. Ito'y didiligin nito. Ganun ang salita ng Diyos. May dahilan kung bakit niya ipinadala. Kaya we need to listen to the Word of God. Kita nyo ang sabi ng Matthew chapter 4 verse 4. Anong sabi ng Matthew chapter 4 verse 4? Hindi lamang sa tinapay. Opo, basahin po natin. Matthew chapter 4 verse 4. Sige, Sister Lina, kung makikita nyo po. Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Yung. Hindi lamang sa pagkain, hindi lamang sa kung ano-anong trabaho. Amen? We need the Word of God. Hindi lamang, man shall not live by bread alone, but by every word. You see, every word, bawat salita ng Lord. But by every word that proceeded out, ibig sabihin, continuous. Continuous pong nagsasalita ang Lord sa atin. Mababasa natin sa Kanya salita at magkakaroon po yan ng kapahayagan kasi sa atin eh. Continuous. Huwag po tayong magsasawa sa pakikinig ng salita ng Diyos. Huwag po tayong masasawa sa pagdalo ng gawain, especially pag Sunday. Meron po kaming mga online. Kung wala kang church na naaatinahan, paki-like po, nandyan sa screen, The Life Giving Spirit Church, follow and like. Amen? Tapos, kapag meron po kami mga programa, manonotify ka. Huwag natin taguan, huwag nating ilayo ang ating sarili sa salita ng Lord. Only the Word of God. Man shall not live by bread alone, but by every word. But by every word. But by every word. Kag ang Diyos ay nagsalita, pwede po nating kunin yun. Pwede po nating panaligan yon. Kapag ang Diyos ay nagsalita, we can believe it. Kapag ang Diyos ay nagsalita, lagay natin doon yung ating pananalig at pananampalataya. Hindi sa nakikita lang. Hindi sa nararamdaman mo lang. Mas maraming tao, mas naniniwala sa nararamdaman kaysa sa sinabi ng salita ng Diyos. Ano pa bang meron? Tingnan natin ang John chapter 1. Mr. Mercy, kayo naman po ang magbasa. John chapter 1. John chapter 1, simula po sa verse 1. Listen carefully. Sabi po, sa pasimula pa'y naroon na ang salita. Kasama ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos. Wow, tingnan nyo ha. In the beginning, hindi ibig sabihin ang simula ay o merong simula ang Diyos o ang salita ng Diyos. Wala. Sa simula pa'y nandun na sila. Okay? Sila yung creator.
Sa simula pa, in the beginning was the Word, W-O-R-D o salita, and the Word was with God, and the Word was God. Okay? Verse 2, Sister Mercy. Kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa lang. Yung Word, yung salita, kasama na ng Diyos. Kasi, ang Diyos na nagsalita, eh siya mismo. Ngayon, verse 3. Sa pamamagitan niya, Anong niya? Ng salita. sa pamamagitan ng salita, Okay. nilikha ang lahat ng bagay at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. Amen? Lahat. Lahat. Kung ang lahat ng nakikita natin dito ay ginawa ng salita ng Diyos, ganun din sa lahat ng kailangan mo sa buhay mo. Ganun din sa lahat ng kailangan sa buhay mo. We are just giving you the truth that will make you free. Amen? We will know the truth and the truth shall make us free. Palalayain tayo nito sa anumang panikala na meron tayo. Ano sabi ka sa awit 107 verse 20? Ipinadala niya ang kanyang salita. Eh bakit ba ipinadala sa kanila? Ano bang nangyari? Balik po tayo, awit 107. You see, listen. Read the Bible. Pero kailangan mo, mamaya gagawin po natin. Kailangan mo tanggapin si Jesus. Amen? Huwag mong palalagpasin yun. Kaya hanggang matapos ito, tumuto ka sapagkat kailangan mong tumanggap sa ating Panginoong Jesus. Mamaya, yung panalangin ng pagtanggap sa ating Panginoong Jesucristo ay napakaalaga. At maalala mo mamaya bakit mahalaga. Ngunit bakit ba pinadala dun sa awit, no? Awit 107, bakit ba pinadala sa kanila ang salita? Kasi ito po ang nangyari. Sila po ay nagkaroon ng tinatawag na pagkakamali. Okay? 107 verse, simulan po natin doon sa 17. Tapos talon tayo ng 19. Okay po? Okay? 17. Opo. Verse 17, may nangagkasakit dahilan sa kanilang likong pamumuhay dahil sa pagsuway. Ang dinanas nila'y mga kahirapan. Hanggang doon lang. 17 lang, ha? Oo. Sister Mercy, pakibasa rin po. By the way, si Sister Lina po ay 79 years old. Amen. Sige po, Sister Mercy. Ay nangagkasakit dahil sa kanilang likong pamumuhay. Meron daw ito yung mga ito, no? Nagkasakit sila dahil yung pamumuhay nila, liko, baluktot, hindi diretso, hindi tama. Hindi maayos, hindi wasto. Hindi dahil pinarusahan sila ng Diyos, kaya sila nagkasakit. Kundi dahil, malinaw po, dahil liko yung pamumuhay nila. Yung pag walang guide ng Lord, marahil talagang maliliko ang buhay natin. Pero hindi po yun ang katapusan eh. Pakiulit po, Sister Mercy. May nangagkasakit dahil sa kanilang likong pamumuhay. Hindi po lahat ng may sakit, liko ang pamumuhay. Kaya nga sabi, may mga. Ibig sabihin, amen? May mga. Pero hindi lahat, o kung may sakit ka, hindi ibig sabihin liko ang pamumuhay mo. Pero ang gusto po natin bigyan din dito, itong mga taong ito, liko ang pamumuhay, pero may solusyon. Amen? Eh di lalo na yung ka na lang, nagkasakit ka na lang. Di ba? Eh ito nga mga ito nagkasakit dahil liko ang pamumuhay. Pakiulit mo at pakitapos ang verse 17. May nangagkasakit dahil sa kanilang likong pamumuhay dahil sa pagsuway. Ang dinanas nila ay mga kahirapan. Ano po raw yung tatawag sa Panginoon? Maliligtas sa kahirapan, amen? Sa affliction. Amen? Ibig sabihin, kahit ano palang pinanggalingan mo, if you will call upon the name of the Lord, yung pinaglalagyan mo na yun, maayos. You see, ang Diyos hindi naman binibilang yung mali mo. Ang Diyos naghahanap ng taong matutulungan niya. Hallelujah. At pag nasa Kanya ka, huwag kang bibitaw. Meron ikang nagkasakit. At kung hindi man ikaw pamumuhay at mo may sakit ka, what you need is Jesus. He is the healer. At paano Kanya pagagalingin? Sa Kanya salita. Ano man ang naririnig mo Kanya salita, yun po ay may kakayanang
magpagaling. May mga nagkasakit dahil sa likong pamumuhay at dahil sa pagsuway. Ibig sabihin pagsuway, hindi nila sinunod yung sinabi ng Diyos. Sila ay nagranas ng ano daw? Kahirapan. Kahirapan. Paano ngayon sila tinulungan ng Diyos? Okay? Pakibasa po ang verse 19. Verse 19, sa ganoong kalagayay, sila ay tumawag sa Panginoong. Pakiputol. Sa anong kalagayan? Sa kalagayang sila'y nahihirapan? May sakit? Dahil mali ang ginagawa nila? Sa ganung kalagayan na mali sila, sa ganung kalagayan na yung kamalian nila ay nag-epekto sa kanila ng hindi maganda, hindi dahil pinarusahan sila ng Diyos, inuulit ko. Yun ay dahil sa mali nilang gawa. At kaya sila nahihirapan dahil sa liko nilang pamumuhay. Sa ganung kalagayan, tumawag sila sa Lord. Hallelujah! Ba't sila tumawag? Nagtitiwala na. Alam nila ang Panginoon na lang kanilang kailangan. Come on, huwag mong ipagkait sa sarili mo ang tagumpay. Huwag mong ipagkait sa sarili mo ang kagalingan. Huwag kang tumalikod sa Diyos. Siya ang kailangan mo, siya lang ang tunay na nagmamahal sa iyo. Naranasan namin yon, kaya itinuturo namin ngayon ito sa iyo, kaibigan, kapatid. Huwag mo ipagdamot sa sarili mo. Huwag mong antayin kumulis ang Diyos. Ang Diyos ang nag-aantay sa iyo na tumawag ka. Alam mo ba ang prayer? Hindi po yan inimbento ng tao. Ang prayer ay pakikipag-usap sa Diyos. Paghingi o anuman. Kaya po inimbento ang prayer, ang Diyos ang nagsabi niyan, kaya po nagkaroon niyan kasi gusto niyang sumagot. Yun lang yun. Gustong sumagot ng Diyos sa iyo. Mahalaga lang madinig mo ito. Nang sa ganun magkaroon ka ng pananampalataya sa Kanya. Pastor, ang sama-sama ko. Yun nga ang kalagayan ng mga taong ito eh. Pakibasa nga, Sister Lina, verse 17 uli. Verse 17. May mga... May nangagkasakit dahil sa kanilang likom pamumuhay dahil sa pagsuway. Pinuputol mo kasi kagad eh. Pakiulit. May kama po eh. Oo. May nangagkasakit dahil sa kanilang likom pamumuhay Oo. dahil sa pagsuway. Ang dinanas nila'y ang mga kahirapan. Ayun. Dahil sa pagsuway at dinanas nila'y mga kahirapan. Ayun. Dahil sa pagsuway, ang dinanas nila ay mga kahirapan. Yun po yung kalagayan nila. Verse 19, Sister Mercy. Nasa awit 107 po tayo, ha? Verse 19. Sa ganoong lagay, sila ay tumawag sa Panginoong Diyos. Tinulungan sila at sa kahirapan sila ay tinubos. Yun! Tumawag! Ikaw ang inaantay ng Diyos. Ngunit paano ka tatawag kung wala kang pananampalataya? At paano kang mananampalataya kung wala kang nadidinig tungkol sa Diyos? O sa ating Panginoong Hesus? At paano kang may madidinig kung walang mangangaral? At lahat po ng problema yun, sinolve ng Lord. Nadidinig mo ngayon, may nangangaral, ipinadala ng Diyos sa iyo ang salitang ito. Amen? At sa anumang kalagayan mo na negative, you can call unto the Lord Jesus. Kulang ka sa kaalaman, babalikan natin to, ha? Tingnan po muna natin ang Santiago chapter 1 verse 5. Ikaw ba'y nagugulumihanan, kulang sa kaalaman? Yun talaga, ito pa rin ang kailangan. Santiago or James sa Tagalog. Sige po, Sister Lina, pakibasa po. Ngunit kung ang sinuman sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan, sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat. You see? Bawa, naguguluhan ka na. Hindi mo na alam ang gagawin. Yun pa rin ang solusyon eh. Humingi ka sa Diyos. In effect, tumawag ka. At alam mo ba, sabi ng salita ng Diyos, bibigyan ka sagana. Hindi kakapranggot. Pag sinabing sagana, sapat-sapat, higit pa. Tulad ng ating awitin kanina. Sa awitin pa lamang, mensahe na eh. Actually, yun na yung title natin eh. At ang Diyos, sagana na nagbigay, hindi ka pa niya susumbatan. Why? Alam niya na kapag tumawag ka, kailangan mo siya at ikaw ay aayusin niya. Huwag nating ilagay ang karitela sa harap ng kabayo. Amen.
Ang sabi kasi nung iba, ganito eh. Di ba dapat ang karitela nasa likod ng kabayo? Ang kabayo ang humihila dapat sa karitela. Ang sabi ng iba, hindi, ang sama-sama ako, magpapakabuti muna ako bago ako tatawag sa Lord. Hindi pwede. Ang Diyos ang tagapagpatawad, amen? Parang siya yung kabayo at tayo na may punong-puno ng kamalian, ang nasa likod ng kabayo, hahatakin niya tayo. Amen? Sa kaayusan. Sa iyong kalagayan, sa ganung kalagayan na sila'y lubog, sa ganung kalagayan na sila ay may sakit, sa ganung kalagayan na sila'y nagkakamali, tumawag sila sa Lord. At ang Diyos ay saganang magbigay at siguraduradong bibigyan kanya. At hindi siya nanunumbat. Bakit walang panunumbat? Kasi namatay na si Jesus para sa iyo at sa akin eh. Kaya siya napako sa krus. Ano pang dahilan para tumalikod ka? Di ba? Bago ko malimutan, Matthew 11, mamaya natin babasahin yun, pero balik muna tayo sa awit, 107. Ulitin natin ang awit 107, verse 19. Sa ganong kalagayan, amen? Sige po, Sister Mercy. Sa ganong kalagayay, sila ay tumawag sa Panginoong Diyos. Woo! Tinulungan sila at sa kahirapan sila ay tinubos. Hallelujah! Grabe, no? Ano pang ipagdududa natin sa kabutihan ng Diyos? Huwag nating pasamain ang Diyos. Ito ang totoo. God is love. Amen. Ikaw ang inaantay niya. Share sa kakilala mo. At sinisigurado ko sa'yo, gaano man kalalim makinalalagyan mo, gaano ka man kasadlak, kasalanan mo man yan, ang Diyos lang, ang tanging makakapag-ayos sa'yo dyan. At matatawag ka lamang sa Panginoon dahil nadidinig mo. Amen? Nanalig ka sa mga salitang iyong nadidinig. Paano tumugon ng Diyos? Diba? Tumawag sila, iniligtas sila. Paano nangyari yon? Paano sila naligtas? Okay? Verse 20. Sa salita lamang na kanyang pahatid, sila ay gumaling at naligtas sila sa kapahamakan sana ay darating. Palapakan natin ang Lord. So see? Hallelujah. Tumawag. Nakadinig. Tumawag. Sumagot ang timano ng Lord. Matthew 11, ano ba yon? 28 ba yon? Nasa isip mo ba yung gusto kong sabihin? Na alam mo ba yon? Matthew 11 nga ba yon? Ayun! Ayun! Tingnan nyo ha? Sige po, basahin natin. Matthew chapter 11, verse 28. Tingnan nyo ha? Hallelujah! Grabe, hindi mo ito marahil alam, ngunit ngayon ay nadidinig mo. Alam mo man, ngunit ayaw mong panaligan ngayon, dapat mong panaligan. Ang salita ng Diyos, kaya pinararating sa'yo para panaligan mo. Amen! Sister Lina, pakibasa po ang... Mateo 11:28. Opo. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhan na bibigatan sa inyong pasanin. Pakiputol! Alam nyo ba na kaya madalas tayong nahihirapan? Dahil mali ang ginagawa natin. Amen. Alam nyo ba na kaya madalas tayong nabibigatan dahil talagang nilagyan natin ng load ang buhay natin, mga mali nating desisyon? Di ba, Sister Mercy? Pero, ang sabi ng Lord, problema mo yan. Ganun ba? Hindi ganun ang sabi ng Lord eh. Ang sabi niya, lumapit ka sa akin. Kay Jesus, kasi siya yung talagang may kakayanan. Ayaw niya, hindi kanya ginawa para pahirapan sa mundong ito. Ginawa ka niya para magtagumpay. Ngunit ang mundong ito ay masama. Maraming pagkakamali na ginagawa ang diablo, tinuturo sa atin. Ngunit ang Diyos ay nagpadala ng kanyang salita na kagaya ng nadidinig mo ngayon. Anong pipiliin mo? Amen? Ang magmukmok, ang tanggapin na lang lahat yan, o may gawin ka ayon sa sinabi ng Diyos. Remember, kapag ang Diyos ay nagsalita, pwede mong kunin to. Kapag ang Diyos ay nagsalita, pwede mong panaligan ito. Kapag ang Diyos ay nagsalita, panghawakan mo to at mangyayari. Gawin mo yung sinasabi ng Diyos. At sinisigurado ko sa iyo, na gagawin ng Diyos yung sinabi niya. Amen? Kung sinabi niyang tumawag ka at gagawin niya yung sinabi niyang tutulungan ka niya. Aayusin ka niya. Actually,
aalisin ka eh. Paano nga uli? Tingnan natin ang taong nasa ganitong kalagayan, ano man ang dahilan, kaya ka nasa ganyang kalagayan, ito ang dapat mong gawin. Matthew 11:28. Lumapit kayo sa akin, kayong nabibigat, kayong lahat na nahihirapan at lubha nabibigatan sa inyong pasanin. At kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Palapakan natin. Alam niyo pa yung kapahingahan? Ibig sabihin, talagang rest. Mawawala yung load. Sino man tatawag sa pangalan ng Panginoon ay mapapahinga. Amen? Zozo. Ulit-ulitin mo ang mensaheng ito. Ulit-ulitin mo. Kaya nga, please like and follow the Life-Giving Spirit Church. Marami kang madidinig. I-save mo to. Itong message na ito. Share this to everybody. Inaasahan ko po mga kapatiran sa The Life-Giving Spirit Church na makatuwang po natin, please share. Share this message. Hallelujah. Kayo ikang lahat, hindi ang iilan. Lahat ng nabibigatan. Ay sabi ng Lord, lumapit kayo. Bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Hallelujah. Isaiah chapter 26 o 23 ba yun? Isaiah. Oo. Verse 3 ba yun? Tama ba ako ron? Oh, yan. Isaiah 26 verse 3. Okay? 26. Tingnan mo, ha? Hallelujah. Pakibasa, sister. Bibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga may matatag na paninindigan at sa iyo'y nagtitiwala. Palapakan natin ang Lord. Tawa nyo? Nako, bagsak ang mga plano ni Satanas sa iyo ngayon. Amen? Pakiulat, Sister Mercy. Binibigyan mo ng lubos na kapayapaan. Opo. Ibibigyan niya. Binibigyan po kanina. Ibig sabihin, habang ginagawa mo yon, ito naman ang tinatanggap mo. Pakiulit po. Binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga taong matapat na tumatalima at nagtitiwala sa iyo. Matalima, sumusunod, gumagawa ng sinabi mo. Amen? O kaya nakatutok ka talaga, nakapokus ka sa ating Panginoong Hesus, sa ginawa niya para sa iyo. Hindi dun sa nangyayari sa buhay mo. Yung nangyayari, nandyan na yan. Kailangan kang makawala dyan. At makakawala ka lang dyan sa mga steps na nakikita mo ngayon from the Word of God. Binibigyan ng Diyos ng lubos na kapayapaan. Amen? Ang mga matapat na tumatalima, ibig sabihin, isinasagawa. Yung sinabi ng Diyos, ginagawa niya. Yung sinabi, ano ba yung sinabi? Abay, tawag na. Magtiwala ka na, kausapin mo siya. Amen? Pero mahalagang tanggapin mo si Jesus mamaya. Mamaya yon. Pakiulit nga po, Sister Lina, yung kompleto. Binibigyan mo Yun. ng lubos na kapayapaan ang mga may matatag na paninindigan sa iyo'y nagtitiwala. Yun! Hallelujah! Hallelujah. Grabe, no? Yun po, Panginoon. Yun ang ibibigay niya sa'yo. O may sasabihin ka, Sister Lina. Yun po si Eden, yung isang kabataan doon sa... Okay, sa kakilala mo, isang kakilala mo. Taga-Cagayan ito. Okay? Nagkaroon po siya ng... At least bago pa lang po siya eh. O, bago pa lang siya sa Panginoon, Naging ano siya, yung aktibo saan? sa bawat gawain. Gawain ng Panginoon. Laging una sa church, lagi sumasama kay pastor. Dumating po sa kanya yung puntos na nanghihina. Bigla siyang nanghina. Bakit siya nanghina? Eh, siguro, walang sumasama sa kanya, nagpupunta siya doon sa kanya. Pakiramdam niya, nag-iisa siya. O, ano ngayon yung connection niyan doon sa ating pinag-aaralan? Ang sabi niya, kaya dito yun. Kaya sasabi ko sa kanya, huwag kang mapagod. Kasi tanong siya. Yan ang sasabihin mo sa kanya. Okay. Oo, yan ang kailangan mo. Hindi ba kayo napapagod sa inyong ginagawa? Kaya dumating nga siya kaya parang maayaw na. Kaya sabi niya, nanay, hindi ka ba napapagod sa ginagawa? Sabi ng nanay niya,
Okay, sasagutin po natin yan. Ha? Ito po ang dahilan yan. Ha? Tingnan po natin. Ha? Matthew 11. Tingnan natin. Salamat na banggit mo yan. Kasi hindi po dapat mapagod. Napapagod kapag mali. Hindi napapagod talaga pag mali. Tingnan nyo ha. Matthew 11. Tingnan po natin. Ito po sabi ng salita ng Diyos. Matthew 11:28, di ba? Sige, tingnan natin. Dapat ba talaga, nakakapagod ba talaga? Pero tingnan natin. Kasi pinag-aaralan po natin ay yung mga taong lugmok, hindi pa kilala ang Lord. Amen? Ngayon, ganun na nangyari. Bakit kaya siya napagod? Tingnan natin ha. Matthew 11. Ano ba sabi ng Panginoon? Tingnan natin ang sinabi mismo niya. During His earthly ministry. Sige nga, verse 28, Sister Lina, pakibasa po. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y aking papagpapahingahin. Bakit nabibigatan? Sa kanilang pinapasan. Okay? Verse 29. Pasanin ninyo ang aking pamatok. Yung ibig sabihin, yung problema ang pasan-pasan nila. Pero kapag sa Diyos ka sumunod, tingnan natin, pakisimulan ulit sa verse 29. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa Ibig sabihin, mag-aral tayo sa Diyos. sapagkat ako'y maamo at may at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan. Verse 30. Kapahingaan, aklalin ang inyong isipan kasama ron. Amen? So, kapag ikaw pala ay sumunod sa Panginoon, okay, yung pamatok niya o yung gusto niya, amen, o yung pinagagawa niya sa iyo ang iyong gagawin, aba, ay may kapahingahan. Okay? Tuloy pa. Verse 30. Sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Tapos yung iba, ang hirap naman sumunod sa Lord. Alam niyo kung bakit? Sariling batas niya ang sinusunod niya. Kapag ang Diyos ang nag-utos, hindi madaling gawin pag wala siya. Pero dahil nandyan siya, hindi ka ma-burn out. Kaya marami na burn out. Ang sinusunod nila ay yung tingin nila. Pinipressure nila sarili nila. Ang linaw, di ba? Magaan ang pamatok ng Lord. Magaan ang kanyang ipapapasan. Ibig sabihin ng kanyang ipagagawa. Kayang-kaya mo dahil kasama mo siya. Kapag ang sinunod mo ay yung inuutos ng leader, mai-stress ka talaga. Tama po yun. Ang linaw eh. Mai-stress ka talaga. Magaan sa Panginoon. Kaya kung ikay lalapit sa Lord, kailangan mo ng guidance niya, kailangan mo ng salita niya. Gawin mo lang yung sinabi ng Lord. Huwag kang gagawa ng sarili mong batas na dapat ganito, dapat ganito. No! Kung ano sinabi ng Panginoon. Magtaas tayo halimbawa sa ganito, tapusin po natin dito. Paano kung ang tao matapos tumanggap sa Panginoon ay ang sama-sama? May ganun eh. Paano pag nag-backslide? Ang sabi ng iba, atin ka ng 1 linggong retreat. Atin ka ng 1 linggong breakthrough. Anong breakthrough? Anong retreat? Tingnan natin, kapag ang isang tao ba ay masama, mali o isang born again na, tumanggap sa Panginoon, naliligaw. Ano ba ang dapat niyang gawin? Kailangan niya lang malaman kung anong meron siya eh. Santiago, tingnan natin. Santiago or James. Gawin po natin ayon sa sinabi ng Panginoon. Pakikita mo, ganun lang pala. Hindi pala kailangan James. Chapter 4. Sister Mercy, pakibasa po. Sundan natin, Sister Lina. Tingnan natin, ha? Tingnan niyo po kayo, bigat. Dito po tayo muna magtapos sa puntong ito. At lagpas na tayo sa 30 minutes. Simulan po sa verse 1. Pinailawan. Ano ang pinagmumulan sa inyong alitan, ng inyong alitan? Okay, may mga alitan sila. Sino ba itong kausap dito? Pakibasa mo nga muna ang chapter 1. Diyan ka na lang, Sister Mercy. Sister Lina, pakibasa ang chapter 1. Kanino ba ito sinulat? Verse 1. Opo. Mula kay Santiago, Okay, lingkod mula kay Santiago, lingkod ng Diyos. Siya yung nagsulat niyan. at ng Panginoong Hesukristo, Mm-mm. ipinaaabot ko ang aking pagbati sa lahat ng mga hinirang ng Diyos
na nakikipamayan sa iba't ibang lugar. Okay. In effect, ito'y sinulat para sa mga tinawag ng Diyos, sa mga lingkod ng Diyos, sa mga anak ng Diyos. Okay? Okay? At itong mga ito, ang ilan sa kanila nagkaroon ng ganitong problema. Chapter 4. Okay? Kaya niya in-address yan eh. Amen? Ano ang problema doon? Pakibasa, Sister Mercy. Ano ang pinagmumula ng inyong alitan at paglalaban-laban? Kung meron pala sa kanila yung ilan, meron mga tinawag ng Diyos ito, ngunit meron silang pag-aalitan. Ang ilan sa kanila merong paglalaban-laban. At hindi lang yon, pakituloy pa po. Hindi ba't ang masasamang nasa na namumugad sa kalooban ng bawat isa sa inyo? Ibig sabihin, may mga mali silang gusto. May mali silang mga ninanais. Hindi para sa lahat. Hindi galing sa Lord yung kanilang ninanais na yung gawa ng sarili nilang kaisipan. Amen? Gawa ng sarili nilang kaisipan. Mga Kristiyano yon. Tuloy. At pawang nagkakalaban-laban, mayroon kayong pinakamimithi, ngunit hindi ninyo makamtan. Kaya't papatay kayo kapag kailangang mapasa inyo, kung kailangang mapasa inyo lamang ito. Okay, so talagang by force na, no? Persahan na. Yung pagpatay dyan, kasi ganito yan no? Sabi ng Panginoong Jesus, mag-isip ka lang ng masama sa kapwa mo para ka nang katumpasan ng pagpatay. So marahil ganun to, no? Masasama ang iniisip sa kapatid, di ba? Hindi magaganda. Para ka nang pumatay nun. Yung para yung, yan na nga yung sinabing, gagawin mo lahat yan. Sisiraan mo sila. Amen? Makamit mo lang yung gusto mo. So sarili na nila yung gusto nila. Hindi na sila nakasentro sa Panginoon, pero born again ito. Ano kayang dapat gawin ng mga taong ito? Mag-uumiyak, maghanap ng revival seminar. Tingnan natin. Ayon sa sinabi ng salita ng Diyos. Tuloy po ang basa. Dahil sa inyong pag-iimbot sa mga bagay na hindi inyo. Yung, amen? Siguro naiinggit. O kaya, come on, huwag tayong sapat ang biyaya ng Diyos sa bawat isa. Dahil kulang po tayo sa oras, hindi muna yung ating topic. Diretso po muna tayo. Nasa verse 2 po tayo. Chapter 4. Opo, sige, Sister Mercy. Dahil sa inyong pag-iimbot sa mga bagay na hindi inyo, kayo'y nagkakagalit at naglalaban-laban. Hindi ninyo nakakamtan ang inyong minimithi sapagkat hindi kayo humihingi sa Diyos. Okay, hindi humihingi. Pero, sige na nga, humingi na nga. O, ano nangyari? Tuloy. Verse 3. At humingi man kayo, wala rin kayong matatanggap. Bakit? Sapagkat masama ang inyong layunin. Humihingi kayo upang gamitin sa kalayawan. Okay, pakiputol. You see? So sa unang tingin, may mga mag-judge sa mga Kristiyanong ito, baka hindi talaga sila tumanggap. Pero sa Lord, hindi ganun. Amen? Sa Lord, hindi ganun. Marahil dahil sa nakikita nila, ganito ugali, baka hindi nga ito tumanggap. Sino may sabi sa iyo? Kristiyanong kausap dito, o ang ina-address ni Santiago or ni James. Sinabing kanilang mga kamalian. At pag humingi sila, sarili ang gusto, sariling layaw. Sabi nyo, hindi, layaw lang niya, hindi yan born again. Sino may sabi siya, sino ka para humusga sa kanila na hindi? Pero ayon sa ating binabasa, may solusyon. May solusyon ito, hindi ito katang-isip. Hindi po akong nagsabi nito. Yung salita ng Diyos. Tama, Sister Lina? Kita nyo, pakibasa nyo po. Ano ang dapat gawin ng mga taong ganon? Verse 4. Verse 4. Mga taksil. Taksil pa nga tawag sa kanila, di ba? Hindi sinabing, hindi born again. Hindi tinawag ng Diyos, walang ganon. Kaya nga sila taksil kasi nasa Lord sila eh. Mali yung ginagawa nila, nagtataksil sila sa pananampalataya. Nagtataksil sila sa Lord. Pakiulit. Mga taksil. Bigyan mo ng diin. Mga taksil. Yun. Hindi ba ninyo alam na kapag nakipagkaibigan kayo sa sanlibutan, ay kinakaaway naman ninyo ang Diyos? Okay, pakiputol. You see? Tingnan nyo ha. Sa iba nga, sasabihin nila, ay, makamundo, hindi yan born again. Sino may sabi? Sino ka para humusga? Amen? Kung ikaw ay nasa ganong kalagayan na hinuhusga ng ganong ka mag-alala, dahil alam mo tumanggap ka sa Panginoon at mamaya kung hindi ka tumatanggap, tanggapin mo siya. Amen? Ano ba ang dapat gawin ng mga gantong tao? Verse 7.
Hindi, tuloy mo na. Sige, verse 5. Verse 5. Huwag ninyong akalaing walang kabuluhan ang sinasabi ng kasulatan. Oh, ha? Wag natin baliwalain to. Tuloy. Ang Espiritong ibinigay ng Diyos sa atin ay puno ng matitinding pagnanasa. Ngunit ang Diyos ay nagbibigay ng higit pang pagpapala, kaya't You see? sinasabi sa kasulatan, ang Diyos ay laban sa mga mapagmataas, ngunit pinagpapala niya ang mga mapagpakumbaba. Ibig sabihin, ano bang pagpapakumbaba? Hindi yung wrong, hindi yung mali. Ay, ako'y walang kwenta. Hindi ganun ang nagpapakumbaba. Ang nagpapakumbaba, inaamin mong wala kang magagawa kung wala ang Diyos. Ang nagpapakumbaba, yung alam mo, pagkasama mo ang Diyos, magagawa mo ang lahat. I can do all things through Christ, which strengtheneth me. Siya naman ang nagsabi nun eh. Pero yung, ay, hindi ko ito magagawa. Ay, hindi mo nga magagawa kung wala ka, pero kay Jesus ka. Kita mo ha, ano ang dapat gawin ng mga taong ganito? Verse 6. Ako na po babasa. Sige po, Sister Mercy. Ngunit higit na malakas ang taong ibinigay sa atin ng Diyos. Pakiulit. Sorry po. Ngunit higit na malakas ang tulong, tulong po pala, ang tulong na ibinigay sa atin ng Diyos. You see, sa kabila ng karanasan mo, may tulong ang Diyos. Hey, hallelujah! So, tumataas ng pananampalataya mo sa Lord niyan. Tatawag ka. Come on! Pakiulit. Ngunit higit na malakas ang tulong na ibinigay sa atin ng Diyos. Mas malakas kaysa saan? Yung mga nabasa natin. Yung mga kamalian nila. Mga negative sa buhay nila. Mas malakas ang tulong ng Diyos. Ibig sabihin, kaya lahat mo sa akin yon. Ang tutulungan Diyos pag tumawag ka. Eto ngayon, ano ba dapat gawin? Kailangan ba talagang, ano ba talaga? Pakiulit po ang verse 6. Verse 6. Ngunit higit na malakas ang tulong na ibinigay sa atin ng Diyos. Sapagkat ang sabi sa kasulatan, ang Diyos ay laban sa mga palalo, ngunit tumutulong sa mga mapagpakumbaba. Yung lumalapit sa Lord. Ano ngayon ang dapat mong gawin? Verse 7. Kaya nga, ibig sabihin, ito yung conclusion. Ito ang dapat mong gawin. Kaya nga. Nakuha mo? Kaya nga, sa kabila ng lahat ng yon, kung ikaw yun, talagang masama ang plano mo, pang sarili lang, amen? Pamapatay ka halos, nag-iisip, amen? Yung pagnanasa mo para sa sarili mo lang, nananalangin ka, umihingi ka, hindi ka tumatanggap. Kasi sa kalayawan lang lahat ng gusto mo, maayos lahat ng yan. Kaya nga, anong dapat gawin? Eto. Pero bago yung remember, sinabi muna na malakas ang tulong ng Diyos. Hindi mo siya kalaban. Hindi mo enemy ang Diyos. Kaya nga, pakiulit, Sister Mercy. Kaya nga, pasakop kayo sa Diyos. Labanan ninyo ang dyablo at lalayuan niya kayo. Ganon kasimple. Therefore, submit again. Amen? Pasakop kayo sa Lord. I-submit mo sarili mo. Hindi revival o anuman. Kasi revive ka eh. Mali na nga lang ang iyong nilalakaran. Anak ka na ng Diyos, new creature ka na. Amen? Pero kailangan mo uling kilalanin. Amen? Balik ka sa Kanya. And resist the devil. Ganon kasimple. Why? Kahit paanong mali mo, asa iyong kakayanan. Resist the devil and he will flee from you. Hallelujah. Gawin mo yun. I rebuke you, Satan. Amen? I resist you. Pag sinabing resist, eto ano ang resist na Greek word ng resist? James. Chapter 4, verse 7. Submit yourself. May verse 8 pa pala tayo, no? Submit yourselves therefore unto God. Resist. Ang sabi niya, mahirap, bigkasin. Antistemi. Okay? Nakikita niyo po yan sa screen. Makikita niyo po yan. Antistemi. Antistemi. Okay? Yan ang Greek word niya. Ibig sabihin, to set oneself against, to withstand, resist, oppose. Just oppose. Amen? Huwag mong panigan si Satanas. Imbes panigan mo, palayasin mo. Yun ang sinasabi dyan. Kaya mo. Kahit bagsak na bagsak ka, yes, tumayo ka at sabihin mo sa kanya, oops!
Amen? Ayun lang yun eh. Yun. Sabi mo, enough is enough. Ganun lang yun kasi you have the right to use the name of Jesus kung tinanggap mo si Jesus. Amen? Anong sabi ng verse 9? Verse 8. Sister Lina, ikaw naman po. Verse 8. Verse 8. Verse 8. Dito na tayo sa itaas. Sige lang po. Chapter 4, verse 8 ng Santiago or James. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Hugasan ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan. Oh, you see? Paano tayo hugasan yan? Submit sa blood ni Jesus! Lapit lang tayo sa Lord! Paano ka lalapit ay hindi kailangan ng kung ano-anong seremonya. Ganito lang kasimple. Ibig sabihin, kapag ang Diyos, amen? Listen ha, kapag ang Diyos ay nagpapasakop kang muli, hindi siya lalayo. Hindi kanya pahabulin, hindi niya sabing wala kang kwenta. Kapwa lang natin nagsasabi no, pero kapag ang Diyos, lalo kang napapalapit sa Kanya. Hindi kanya itatabay. All of you who are heavily laden, come unto me, and I will give you rest. Now, you need Jesus. Sister Mercy, it's your turn. Hallelujah. Grabe ang Panginoon. Hallelujah, you see. Grabe po ang revelation ng Panginoon. Hallelujah. Pakinig po tayo sa sasabihin ni Sister Mercy. Tulad, Yan po ating closing. hallelujah. Tulad po ng mga mensahe ni Pastor, yun nga po, kahit anong gawin pagpupuno natin sa ating sarili, yun po ibahagi ng gumagawa tayo ng sariling batas. Gumagawa po tayo ng sariling kapamaraanan dahil kulang tayo sa kaalaman ng salita ng Diyos. Bakit po nararanasan natin ang kapahamakan? Dahil hindi tayo nagpapasakop sa Panginoon. Hindi tayo nagpapasakop sa kalooban ng Diyos. Dahil kapag wala tayo sa kalooban ng Diyos, anumang pagsusumikap sa buhay, hindi tayo magtatagumpay. Hindi natin makakamit ang totoong tagumpay. Nagtatagumpay nga po ang hindi nagpapasakop sa Panginoon, pero hindi po nananatili yung tagumpay. Dahil ang tunay na tagumpay ay yung tuloy-tuloy dahil nasa kalooban tayo ng Diyos. Amen. Hallelujah. Ayun po. Kaya mahirap po na tayo mahiwalay sa Panginoon. Mahirap kung tayo hiwalay sa Panginoon. Dahil kung si Kristo po ay nasa atin, walang anumang magtatagumpay laban sa atin. If God is for us, who can be against us? Hallelujah. Tunay na maraming dumadanas po sa panahong ito ng mga pagsubok, mga problema, lalo po itong panahong ito. Marami pa po tayong daranasin pa. Basta huwag nating hayaang matalo tayo ng anumang sitwasyon, huwag nating hayaang talunin tayo ng mga nangyayari sa mundo. Dahil kapag ang Panginoon ay nasa atin, lagi tayong tagumpay. Amen. Kwento ko po ibabahagi ko po ng sandali yung sitwasyon ko. Noong pong, ako po yung napakarami kong mga pagsubok, umpisa pa po sa pag-aasawa rin po, nung pong ako buhay pa po mister ko, ang dami ko po mga pagsubok at problemang pinagdaanan. Pero Okay lang po ba na sabi mo sa amin kung ilang taong ka na ngayon? Kung ayaw naman, wag lang. magsi-66 years old na po ako ngayong November. Yan, November. Malapit na po birthday ko, joke lang po. Ayun po. Palo na. Opo, widow na po ako ng 6 years. 6 years na? Opo, magsi-6 years na po sa June 27. Opo. Mabilis nga po ng panahon. Opo, June 27. Ayun po, At hindi po siya nag-asawa ulit. praise God, opo. Ayun no, napakarami ko pong pinagdaanan ng mga pagsubok at problema sa buhay pag-aasawa, sa anak, at purihin po ang Panginoon dahil kasama ko po siya. Ganun po mga panahon na hindi pa po ako ganun katatag sa mga dumarating na problema. Marami po akong paglakad na imbis na sa Diyos lumapit,
sa takbo po ng mundo ako, yung pong mga nakikita ko, yung pong mga nakapaligid sa akin, ang manaka-naka po, yung pong ang napagtitiwalaan ko. Subalit maling-mali po dahil kailangan po sa Diyos, nasa Diyos ang tulong, nasa Diyos po ang tagumpay, nasa Diyos po ang kapayapaan, nasa Diyos po ang kaayusan. Mga problema na pinansyal, problema po sa mga tauhan, pero dahil po sa Panginoon, lagi pong naaayos kasi wala ka namang, hindi ko naman kayang ayusin sa sarili ko lang sa sarili nating lakas. Kung di natin sa Diyos ilalapit, walang anumang mangyayari, walang magandang mangyayari sapagkat sa Diyos nandoon ang kapunuan, nasa Kanya ang kasiyahan, nasa Kanya ang kapayapaan, nasa Kanya ang kagalakan, nasa Kanya ang katagumpayan. Kaya po, hindi po tayo pwedeng manatili sa buhay nang wala tayong Panginoon, nang wala ang Diyos sa ating buhay. Wala pong mangyayari na maganda. Ayun po, kaya sabi nga po ng sa John chapter 16 verse 33, sinabi ko ito sa inyo upang magkaroon kayo ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Magdaranas kayo ng kapighatian sa mundong ito, ngunit tibayan ninyo ang inyong loob, sapagkat napagtagumpayan ko na ang kapangyarihan ng mundong ito. Yung po ang ang mundong ito, may sariling kapangyarihan eh. Pero palpak. Praise God po. Ayun nga po, ang sabi nga po sa Pahayag, chapter 3, verse 20. Narito ako sa pintuan at sabi po ng Panginoong Jesus, narito ako sa pintuan at patuloy na kumakatok. Kapag marinig ng sinuman ang aking tinig, ako'y papasok sa kanya. Ako ay maghahapon ng kasama niya at siya'y kakaing kasama ko. Hindi po namimilit ang Panginoong Jesus. Siya ay matyagang nag-aantay sa labas. Ang nais niya ay kusang loob na siya itanggapin at papasukin siya sa iyong puso at sa iyong buhay. Sa gayon, makakasama mo siya sa buhay na may katagumpayan, kapayapaan, at kagalakan. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Sige po, tayo po ay manalangin. Tanggapin siya. Kaya po, igagay ko po kayo sa pamamagitan po ng panalangin ito. Sumabay po kayo sa akin sa panalangin ito. Panginoong Hesukristo, sa oras pong ito, binubuksan ko po ang aking puso, ang aking buhay para sa iyo. Panginoong Hesukristo, tinatanggap kita bilang aking Panginoon, nananalig po ako at nananampalataya na ikaw, Panginoong Hesukristo, ay namatay para sa akin. At matapos ang 3 araw, kay nabuhay muli. Panginoong Jesus, salamat po sa kapayapaan, sa kaayusan, sa katagumpayan na mga tatamasahin ko. Matapos kitang tanggapin, Panginoong Jesus, salamat po sa buhay na walang hanggan. Salamat po sa karapatang maging anak ng Diyos. Panginoong Hesukristo, ikaw na po ang maghari sa akin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Congratulations po. Pinahanan ka niya. Amen. At patuloy lang po tayo sa pagdinig sa Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga buhay at banal na salita. Makikita niyo po sa screen, please like and subscribe po kayo. Amen. Or follow the Life Giving Spirit Church. Kung napapanood mo naman ito ngayon sa YouTube channel, pindot yung bell na like and follow, subscribe sa YouTube po nitong The Life Giving Spirit Church. At lagi po kayo makakapanood, makakapakinig ng mga salitang
nagmumula sa ating dakilang. Hallelujah. Praise God. Ano? Again, sinasabi namin, mahal ka ng Panginoon and we love you. Amen. Thank you. You are all blessed. Amen. Bye! Hallelujah. See you again Bye-bye next. po. Salamat. God bless. Kita-kits. Sa susunod. Huwag kalimutan, cheer up! The word works. Manalangin Praise ka God. sa Diyos. Magpakatibay ka.